Kaugnay po sa limitadong operasyon ngayon ng LRT Line 2, makakausap natin si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng LRT. Magandang tanghali po, Attorney Cabrera. Si Maris Umali po ito. Maris, good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Una po sa lahat, Attorney, ano po ba ang dahilan bakit hindi natapos yung maintenance? Supposedly kagabi po ba ang talagang target na matapos ito at bakit umabot pa po hanggang ngayong araw? Well, Maris, tama yan, kasi yung ating mga maintenance activities, talagang nakadesign yan, na mag-start sila 12:30 ng ating gabi, and then dapat matatapos ito mga 3:30 kasi pagdating ng mga 3:30, mag-umpisa naman ng mag-aakyat ulit yung mga tren at mag-start yung operations natin ng alas 5 ng umaga. So ang nagkataon na ang kagabi, ang naka-schedule is yung mga maintenance activities natin, ng mga tinatawag natin ng mga rail expansion joints. Ito yung mga dugtungan ng mga riles, kung saan nagdudugtong yung mga riles. So yan yung naka-schedule kagabi at yan yung talagang schedule nila every Friday night, yung mga rail expansion joints natin. Inumpisan natin yan actually mga December pa yung schedule na yan para sa ating mga rail expansion joints. Kaya lang, yung naka-schedule kagabi, may mga portions tayo between Recto at saka Ligarda na naging critical at hindi natapos kagad. Ang problema, Maris, is that hindi naman pwedeng iwanan ito kasi delikado sa ating operation. Actually, hindi ka pwede mag-operate ng hindi mo natatapos ito. So may nabuti ng ating mga technicians kasama ng ating mga safety officer na talagang tapusin ito ngayong araw. Hindi pwedeng ipagpabukas or ipagpaliban mamayang gabi. So ang nangyari, yun nga, tumukod yung ating maintenance activity. So hindi natin na-utilize yung area na yon nung dumating yung alas 5 na operational hours natin. Alright, so hanggang kailan pa po natin inaasahan na tuluyang matatapos yung maintenance work, at least for this weekend, Attorney? Well, yung para doon sa portions na yun, natapos nila kanina, mga past 11, So, at around mga 11:25, nag-resume na tayo ng full line operations. So, talagang tinapos nila, kaya natagalan sila. Okay. Pero meron bang dapat na managot kung bakit hindi agad natapos o talagang sadyang matagal lang talagang gawin yung portion na yon kaya naman hindi umabot dun sa target time? Talagang Marisa, talagang critical yung trabaho na yon at talagang sadya na mahirap gawin. Kaya nga, like I've said kanina, yung mga rail expansion joints na yan, in-schedule nila yung Friday night, Kasi baka just in case lang na pumaltos yung schedule nila or biglang maging critical yung mga kailangan gagawin, at least hindi siya weekday yung tatamaan. Kasi mahirap na Sunday night or Tuesday night, na kinabukasan is maraming papasok. At least ngayon, Saturday, at hindi maraming tao yung maapektuhan. Oo, pero Attorney, kahit naman na sinasabi na weekend, nakita naman natin kung gaano karaming mga tao yung naaberya dahil nga po dun sa limitadong biyahe ng LRT Line 2. Ano po ba ang magiging susunod nating mga hakbang para rito? Or meron ba kayong mensahe na naisiparating sa publiko, especially yung mga naaberya po nitong limitadong biyahe ng LRT? Well, sabi ko nga, Maris, yung every weekend kasi compared sa weekday, talaga mas kukunti ang pasahero. Usually, ang drop ng pasahero dyan is mga 30%, kuminsan halos 40% pagdating sa weekend in case ng Line 2. Kaya yung mga critical na mga maintenance activities, talagang tinataon nila yan Friday night or Saturday night, tuloy-tuloy yan. At nagkataon talaga na critical yung trabaho na, yun nga, nakita nila na kailangang tapusin ito, hindi pwedeng ipagpaliban, hindi pwedeng ipagpabukas. Kaya tinapos nila ito totally hanggang, yun nga, tumukod nga siya hanggang past 11 ngayong umaga. Alright, huli na lang po, Attorney. Hanggang kailan po yung inaasahan natin na maintenance works na isasagawa? Gaya nga po na sinabi nyo, nagsimula pa ito noong December at mukhang every weekend ay mangyayari ito dahil tinatarget nyo talaga yung medyo kaunti lang yung mga sumasakay. Hanggang kailan po ito, Attorney? Well, yung mga ganyan na critical, talagang tuloy-tuloy yan na Maris, yung mga, lalo sa mga rail expansion dyan sa tinatawag natin, sa mga release natin. Tuloy-tuloy yan na Maris. Hindi natin kasi ma-anticipate lahat. Basta ang procedure na ginagawa nila is that yung mga critical na trabaho, talagang itataon nila yan ng Friday night or Saturday night. Tapos yung talagang pinaka-heavy naman, yun yung hinihintay natin pagdating ng Holy Week kasi yun yung talagang 4 na araw talagang sinasarado natin yung linya natin. So, yung mga ganung bagay, Maris, talagang in-anticipate natin na we do them Friday night or Saturday night.
Alright, maraming salamat po Attorney Hernando Cabrera sa inyo pong paglilinaw sa nangyari pong aberya dyan sa LRT Line 2. Muli po mga kapuso, si Attorney Hernando Cabrera ang tagapagsalita ng LRT.